And good morning to everyone. Hallelujah. So how's your week? As usual, it's a tiring week. Pagod ang katawan. But, Sunday is always for the Lord. And there is always a wisdom why it's called, we are no longer actually tied up with the practice or, we are not institutionalizing the observance of, yes, Sabbath is very important for us to consider, but for us to make it like a legalistic day for us. But the wisdom of God behind the practice of this is simply because it's our day with the Lord, and it's also for the body that He has given us to rest. We work for how many days? 6 days a week. And yet, some of us, we work from Monday to Sunday, 12 hours every day. Many businessmen, their lifestyle is like that. They have no time for the Lord. But yes, we are here to listen to God's words. Our rest is with our spirits are refreshed, and so is our body. Hallelujah. Yes, we welcome Sister Diane. Hallelujah, all the way from the Philippines. Actually, can you please stand up to be recognized? This is the beautiful wife of Brother Lester. So, at the moment, she is here in Korea for vacation. Okay? Actually, she is a dentist by profession. Wow. So, she came here to relax. She came here to be, relaxed out from the busyness of doing work in the Philippines. So let us not bother her. Maybe you have some problem with your teeth, and she is not here to, offer service to each and every one of us. Amen. Welcome to Korea. You have a great time together. It's good that we have this kind of opportunity to be together. It's really hard for a husband and wife. It breaks my heart, honestly, to see, husbands and wives being apart. But what can we do? It's only by the grace of God that we keep our relationship intact with this kind of situation that we have. Amen? I'm so grateful. I'm so grateful. It's simply because, the Lord God has been giving me people that can also be of help in the ministry. And it's also my heart to see you grow in your service unto the Lord. This month of April, I've been talking about the importance of serving the Lord. And humility is a humble heart is very important. When we consider ourselves to be servants of the Most High God, there is no way that we want to serve the Lord in having no heart that is humble before Him. Amen? And part of serving also the Lord is that we go through some tests in life. Many people, they want to serve the Lord, but they want to make it, comfortable and easy. We have to understand that serving the Lord is not easy at times. And so, we always have to remember when we serve the Lord, it's not easy, but because His presence is with us, it is doable. Man, we are able to do it, and because the Lord God who called us is the same God who will be with us, amen, in our service to Him. And so, yes, last month, Pastor Marte to be as our preacher. He preached to us about what was our topic last month again? About prayer. Yeah, he preached to us about the importance of prayer. And so, I asked Brother Ruben to prepare early this year. Okay, can you please share about the importance of service? He's going to preach for me today, and after maybe some time, we're going to have our small groupings, and we'll be discussing more about the message that we are about to listen today. Okay, so
Brother Robin, come and encourage us with the word of the Lord. Pastor Robin. Next week, Pastor na naman. Practice ba? Practice. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Siyempre sa ating Lord. Welcome sa ating Sunday service. Ayun nga, sama si Pastor. Ako po ay binigyan ng pagkakataon. Siyempre salamat sa Lord sa opportunity to share the Word of God today. Ako baka hindi siya tao ngayon, madami. Dugo ng ilong. So yun nga, bigyan ako ni Pastor ng pagkakataon. Actually, ilan kami na binigyan ng chance to share magandang pagkakataon to train. And actually, this is not my first time din na tumayo to share. So, nagawa ko na to sa mga church na pinanggalingan namin. So, salamat sa pagkakataon, Pastor. Thank you po for sharing this spot here. And maganda kasi sakto rin sa topic natin about service. So, bago tayo magpatuloy, let's pray. Amen. Yes, Lord. Heavenly Father, we're so thankful for today, O God, for how you have gathered us today. Thank you for the wonderful time of worship, O God. And we know, God, that you inhabit the worship of your people, O God. And thank you for this time, O God, na dinala mo kami dito ng ligtas, Panginoon, Lord God, makapagpuri, makapag-aral ng iyong mga salita, O Panginoon, Lord God. Commit to you, O God, this learning time, Lord, na ang lahat, everything that we say, Lord, ay magkaroon, magbigay ng kapurihan sa iyo, Lord God, and for the blessings of your people, O God. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Yes, ang topic po natin is about service. At ang share ko is, ano nga po ang ating title for today? Yeah, unique way of serving God sa 1 Corinthians 12:12. Yeah. So, yun nga, about ito sa paglilingkod. So, ano lang tayo, maging responsive lang tayo ha. Focus po muna tayo ngayon. Kasi meron lang ako. Ilang minutes lang ako, Pastor? Ilang hours ba ako? 1/4 hours? Amen. So, recap natin last time ang na-share ni Pastor is humility din and about dun sa 1 Peter din yung mga dinadanas ng mga naglilingkod sa Diyos. So, ngayon naman, about naman sa uniqueness, yung natin ba, mga way ng Lord, calling sa atin ng Lord, kung saan tayo tinawag. Amen. So, pero bago tayo tumungo dyan, medyo mag-refresh muna tayo kung bakit tayo nagsaserve sa Lord. So, ang tanong ay, why are we serving God? Muna, ang tanong. Bakit nga ba tayo naglilingkod sa Diyos? Kasi merong iba sa atin, dumating na sa church, pagdating sa church, naglingkod na. So, minsan hindi pa natin alam kung bakit tayo naglilingkod. So, may mga dahilan yung iba. May iba na ang reason why they serve is because to be saved. May mga tao na ang kaisipan, maglilingkod ako para ako ay masave. So ito ba ay tamang kaisipan? Mali po. Amen? Mali po ba yun? O baka mayroong iba sa inyo na gano'n yung kaisipan? So hindi po gano'n. Hindi po tayo naglilingkod para tayo ay maligtas. We're not serving God to be saved. So meron din naman na nagsasabi na nagsaserve sila to maintain the salvation. Para ma-maintain. Para baka mahulog eh. So minsan, ang nagiging idea ng ibang Christian, ng ibang believers is, I'm serving God, yes, I am saved, I'm serving God, pero baka mawala, kaya magsaserve ako sa Lord para magtuloy-tuloy ba yung kapit ng salvation. So, tama po ba yun? Wrong. Sumagot po tayo para mag-list tayo matapos. No? Apo. So, mali. That's wrong perception, wrong mentality na we serve to maintain our salvation. Hindi po. Kasi kung ang pangahawakan natin ay yung ganong kaisipan
na dahil tayo nagsaserve tayo para tayo ay hindi mawala. So, paulit-ulit lang tayo babagsak. Kasi hindi natin kaya i-preserve yung salvation natin. Only God can preserve our salvation. Amen. At yung uli ay we're serving God because we are saved. Yun po ba ang tamang kaisipan? Sagot po tayo para mabilis matapos. Oh. Yan. So yun ang tamang kaisipan. We are saved. That's why we are saved. That's why we serve God. Sabi po sa Ephesians 2 verses 10, sabi doon, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So highlights ko yung good works. Yung good works po is makakahulugan din bilang service natin sa Panginoon. Alam niyo po ba na bago ang Ephesians 2.10 ay merong Ephesians 2.9? Ay, wala? Hindi niya alam? Before Ephesians 2 verse 10, there's na Ephesians 2 verse 9. And before Ephesians 2 verse 9, there's 8. verse 8. Yun, ang galing, nakakasabay na. Very nice, very nice. So sabi po sa Ephesians 2.8, paki-flash mo, sabi nito, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So hinailis ko dito yung word na saved. Nakita natin pagkakasunod, sunod ng mga verse 8, 9, and 10. So na-save ka muna, kaya ka magsaserve. So ang pag-serve natin is reflection ng grace ng God sa atin, nang natanggap natin na biyayang kaligtasan. Kaya tayo naglilingkod sa Kanya. Amen? Amen? Parang si pastor lang yata. Amen, yun. So, let's continue. So, hindi naman porke tayo ay saved na, tayo ay basta na lang papasok sa isang ministry. Tama po ba? Tama po ba na pumasok ka agad sa isang ministry na pagkasave mo? Siyempre hindi pa. So, ang sanggol na isinilang, hindi yan pwedeng magtrabaho agad. Nakakita na ba kayo ng baby na pagkalabas, nagtrabaho na? Sa China yata yun. So, hindi pwedeng infant and suddenly na nag-work kagad siya. Hindi. So, merong proseso, merong development na kailangan. Hindi pwede na pagkasave mo, nasa ministry ka na agad. Tama po ba? So, sino nakakita na po dito ng kalesa, ng cart? Nakakita na kayo ng cart? Yes naman. Yung may kabayo. Yes naman. So, kasi niyo, nauuna yung kabayo sa kalesa. Tama po? So, nauuna yung maturity natin bago tayo pumasok sa ministry. Hindi pwedeng mauna yung cart sa kabayo. Hindi po pwede kasi imbis na pag-ganyan, pag-ganon. Hindi pwede. So, hindi pwedeng patalikod. So, mauna yung kabayo. So, the point is, kailangan muna mag-mature, kailangan munang punuan yung fundamentals ng pagiging Kristiyano natin, mananampalataya, bago tayo pumasok sa ministry. Well, may mga pagkakataon talaga na may biglang pumapasok, pero alam natin na doon nagkakaroon minsan ng conflict sa loob ng ministry. Pag mayroong mga hindi pa mature sa ministry, nauna yung ministry bago yung maturity. So, tuloy po tayo. So, sa school, sa high school, may tinatawag na career assessment examination. Excuse me. Merong career assessment examination. So, ginagawa to for the students para ma-check yung characteristic nila and their ability para makatulong sa kanila to choose kung anong kukunin nila na course sa college. So, ganun din. Tayo po ay dahan-dahan nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikilala natin yung sarili natin, yung character natin, and yung ability natin kung saan tayo idalako ng Diyos. Amen? Pero dahil nga sa ganon, na minsan may pumapasok nga sa ministry agad or out of
the blue na bigla na lang pumasok yung nagkakaroon nga problema. And there's also na sinasabi naman na good intention. For good intention. Pero tama po ba yun na dahil lang sa may good intention ka to serve God, eh okay na? So makita po natin, kung kilala niyo si Uza, if I'm not mistaken, Uza, the son of Abinadab. Naalala niyo yung kwento sa nung nililipat yung Ark of Covenant? Alam niyo na? Naalala niyo? Hindi ko na ikukwento. Okay, tuloy natin. So, ang nangyari sa kanya, di ba, sila yung nagdadala. Ngayon, yung oxen ay parang nakalisod at tatawag yung ark. So, ang ginawa ni Uza, hinawakan niya. Kasi babagsak eh. Babagsak siya sa lupa. So, hinawakan niya. Out of good intention yun. Pero anong nangyari? Anong nangyari kay Uza? Namatay siya. Diba? Namatay siya. Bakit? Hinawakan niya kasi yung sagradong Ark of Covenant. Diba? Pero, good intention. Tama? Good intention siya, pero hindi siya in line sa plano ng Lord, sa instruction ng God. Diba? Kasi sabi natin, kahit minsan, kahit okay yung intention mo, kung hindi ito in line with God, wala. Possible maalis ka rin dito. Ang naging problema rin kasi sa time na to, sa una pa lang, mali na yung sinunod nila na instruction. So, hindi dapat ganyan ang pagdala. So, sinabihan sila na bubuhatin. So, sa simula pa lang, mali na. Diba? So, minsan, iba yung perspective talaga ng tao sa perspective ng Diyos. Magkaiba talaga. So, sa mata natin, pwede. Pwede naman talaga di ba? Kasi may lakas naman si Uzi eh. Hindi naman siya pipilay-pilay or may karamdaman di ba? Kaya niya hawakan Pero yung instruction ng God at saka naging familiarized din kasi siya dahil nung time na yun, that time, yung Ark of Covenant, galing sa kanilang lugar. So, napamilyarize siya na, hindi, okay ko lang nahawakan yan kasi for a while, nandito yan sa place namin. So, parang okay lang sa kanya. Nawala na sa kaisipan niya yung instruction ng God. So, sabi natin dito, iba yung paningin ng tao sa paningin ng Diyos. Minsan, nakikita natin na, ay, marunong yan marunong yan sa drums. Ilagay na natin sa drums. O si sister magaling magluto. Ilagay natin sa cooking ministry. Pero minsan, hindi yun yung pagkatawag ng Diyos sa kanila. Nakikita natin, nagigets natin. Nakikita natin yung ability ng iba para ipasok sana sa ministry, pero iba yung calling sa kanila ng Lord. Nagigets nyo? Yeah. Hindi? Amen. Nagigets. So yun malapit na yung matapos, saglit lang po to. So sa 1 Corinthians 12:12, sinasabi dito na tayo ay sa isang katawan ni Kristo. Just as a body, though one has many parts, but all in many parts form one body. Sabi, binubuo natin yung isang katawan ni Kristo. May kanya-kanya tayong designated na gawain. Nagigis ba natin? Sabi nito, so ito, bibigyan ko ng example. For example, yung mata, nakakita ng lechon. Dinampot na kamay. Susubo sa bibig. Sabi niya, hop. Bakit susubo mo sa bibig? Ako nakakita yan. Sabi niya, ako nakakita yan. Sinubo sa mata. Nagigets ko yung core idea nito. Diba? Hindi pwede sa mata yan. Sa bibig talaga yan. Diba? May kanya-kanya tayong ministry na kung saan doon tayo talaga. So, isa pang example. Nangati yung paa. So, malayo yung kamay. Ano pinakamot yung paa? Yung kabilang paa. Kinamot. Pwede? Pero, ang tanong, para ba siya sa pagkamot? Hindi, di ba? Para saan ba siya? For walking siya for walking. Kung magkakamot ka kamay. Di ba? Alam mo, nagigas naman natin, di ba? So, meron tayong kanya-kanyang pwesto, kanya-kanyang ministry inside the church.
na para sa atin, designated for us. So, paano ba malalaman? Paano natin malalaman? How to know kung nasa right ministry na tayo? So, sabi sa verse 26, 25-26, sa 1 Corinthians, paki-play po. If one part suffers. 1 Corinthians 12:26 sabi daw, if one member suffer, all the members suffer. Sa 25 po muna, sa 25. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. 26. And if one member suffer, all the members suffer with it, or if one member is honored, all the member rejoice with it. Hinighlight ko yung word na rejoice for us to remember na may kasiyahan kung nasa tamang ministry ka na. There's no hatred. Wala rin inggit, walang jealousy na makita para sa ibang part ng ministry. Kung may nangyayari man na may dumarating na ibang pagpupala doon, magiging masaya ka, you will be happy because you are part of the body. Diba? You are not prosthetic na, ay, aalis na ako dito. Sabi kasi dito, no schism eh, division. Diba? Yung iba kasi, hindi naman sa church natin eh, sa ibang church. Not here, sa ibang church. So, mayroong nagsisimula ng rebellion. Gusto nila, hiwalay na. Ay, hindi na tayo na dyan. Labas na tayo dyan. Diba? So, kung nasa tamang ministry ka na, wala ka ng hatred. There's no hatred. There will be peace. Peace of mind. Wala kang nararamdaman na galit sa iyong kapatid. You will be happy. Kung makita mo yung isang kapatid mo na nagkaroon ng business, magiging masaya ka. Kasi magagamit yung business na yon for the glory of God. If one of your brethren, you see, he has a new car, you will be happy. Because you know that God will use this thing, this material thing, for His glory. Matutuwa ka, malay mo, maging driver yun ng lingkod ng Diyos. Magamit niyo yun sa pag-minister sa ibang lugar. Diba? Huwag kang malungkot kung ang binigay lang sa'yo cart ng buko juice. So, okay lang yun, doon ka magagamit ng Lord. Baka kaya, the reason na hindi ka binibigyan ng branch ng E-Mart, laki nun, dahil baka maging distraction sa'yo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi ka na makasimba. Amen? Minsan, yung mga bagay na sobrang natin hinihingi sa Panginoon, nagiging distraction sa paglilingkod natin. Kilala niyo si Martha? Yung taga dito? Hindi yun. Hindi si Martha. Martha yun, Martha. Martha. No, Martha? Diba sa Luke chapter 10? Si Martha. Si Martha, sa Luke chapter 10, yung kapatid ni Mary. Yung BCR. Diba? Ano sabi niya? Kung alam niyo yung story, diba? Nagsumbong pa siya kay Jesus. Sabi niya, Jesus! Si Mary, hindi natulong. Ayaw ko tulungan, no? Sabi niya kay Jesus. Pero sabi ni Jesus sa kanya. Basahin natin. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed. And Mary has chosen the good part, which will not be taken away from her. Sabi niya, masyado kang busy. Yan yung iniiwasan natin na maging busy tayo sa service na nakakalimutan natin para kanino tayo magsaserve. Nagigit sa atin? Diba? Busy tayo masyado. Busy yarn. Huwag kang busy masyado. Sabi ni Lord, tignan mo si Mary. Pinili niya yung mas mahalagang bagay. Sino tinutukoy niya? Si Jesus. Mas pinili niyang makinig kay Jesus kesa ma-distract ng mga gawain. Diba? Si Martha, distracted by service, not by sin. By service. Diba? Nadi-distract din siya, nawala yung pagtuon niya sa mas mahalagang bagay. Amen? So, dahil din dyan, magbibigay po ako ng
ng ilang example. Kasi minsan nawawala na nga yung essence ng paglilingkod. Hindi na distraction. Minsan may sariling intention din tayo. Yung paglilingkod natin sa Diyos minsan nagiging selfish na. Yung parang na lang sa sarili. Ngayon, meron ako dito mga example na tinatawag na self-righteous service and true act of service. True righteous service. Yung tamang paglilingkod. Pero ito mga example na to, hindi ito for us to judge one another or ourselves na i-judge natin based on our ministry in God. So hindi. Gamitin natin ito to reflect, to examine ourselves. Kung ano ba yung kalagayan natin sa ministry natin sa Panginoon. Kung ano ba. At kung ano ba yung dapat baguhin sa mindset natin. Sige po, pakibigay po. Sabi dito, human effort. Ang kabaliktaran niya, yung human effort sa self-righteous yan. So yung mga na-highlights po na yan, yan po yung righteous act natin, righteous service. So human effort, minsan base lang tayo sa kakayanan natin. Sa kabila naman, on the other hand, relationship-based. So nakaasa tayo sa deeper calling, sa divine calling ng Panginoon sa atin. Sa sumunod naman, impressed with big things. Sometimes, pag big things, pag mga malalaking event, doon lang tayo ganado. Pag may malalaking tao, mas kilalang tao, doon lang tayo nagsaserve. But, on the other hand, small or big, same service. Whether kilalang tao, it doesn't matter if it is famous guy or unknown person, you have the same service. So, sunod, external rewards and contented in neediness. External rewards, minsan yung ano rin ng tao, yung pinipraise ka ba ng tao or binibigyan ka ng gifts dahil sa ginawa mo. Minsan, doon tayo pinagbabasa ng pag-serve natin, hindi naman ako maano dyan, hindi ako mapapansin dyan. Pero on the other hand, yung righteous naman, doesn't matter to you kung merong gift, kung ma-praise ka man o hindi, doesn't matter. Kasi alam mo kung para kanino ka naglilingkod. Amen? Next. Chooses who or where to serve. So, namimili. Ito yung isang mindset ng isang self-righteous. Namimili kung saan at kung saan sa mag-serve. Ayoko sa labas. I don't like to go outside to minister, to pray. Na magkaroon ng prayer station. Hindi ako kasama dyan. Ayoko dyan. Nakakita ako dyan eh. Diba? Ayokong magsimba ngayon kasi hindi naman yung paborito kong pastor eh. That's not my favorite pastor. That's why I'm not going to church today. So, namimili. On the other hand, indiscriminate, ibig sabihin, patas lang. Parang gano'n din na, doesn't matter. All for the glory of God, gagawin niya lahat, kahit kanino siya mag-serve, kahit saan. Nandun ang gawain, punta ako doon. Diba? Kahit sino pa yung nandun, may gawain doon, I will go there to serve. Amen? Sumunod is affected by moods. Feeling. Minsan, ayun, malungkot tayo. Malungkot ba? Sad ba? Sad boy. Kaya hindi na tayo nag-say, malungkot ako ngayon ha. Late yung sahod namin. I'm sad, hindi ako mag-serve, hindi ako tutugtog. Hindi ako kata. I don't like to sing, I'm not in the mood. So hindi lang yung mga babae ito, mga lalaki ganun din. Baka sabihin ko kasi tayo. Pero mas madalas sila. So, sa kabila naman, faith-based. So, kahit na malungkot tayo, kahit na may dinaramdam minsan, na hindi naman malala, na hindi naman talaga makaka-affect for you to serve God, diba? But because of your faith, pupunta ka, you will go. Next is temporary and lifestyle. So, minsan, sometimes, pagka, halimbawa, for example, for us lang, here in Korea, we're serving God only here in Korea. Temporary. After your work visa, and you go back to Philippines, cut. Sometimes you stop ministry, you stop serving the Lord.
Bakit wala kasi doon yung jam church sa Pilipinas. Eh. Tama ba yun? Diba? If you're a Christian, you will always try to find churches in your community na malapit sa iyo to serve God. Diba? Ginagawa mo siyang lifestyle. Ginagawa mo siyang lifestyle na kahit saan ka magpunta, kahit na anong panahon, you're a Christian. Kasi hindi nawawala ang iyong pagiging Kristiyano. Being a Christian, hindi nawawala yan paglabas niyo ng pinto. Kahit saan tayo pupunta, we're Christian, we're a believer, we are a follower of Christ. Sumunod, the last is, divide community and builds community. Ito nga yung sinasabi natin na yung dahil sa pagtatampo, pagkagalit, sa kapatiran, humihiwalay, huwag na tayo dyan. Diba? Pero on the other hand naman, builds community. Ito yung tamang act, righteous na service natin sa God. If you find some brethren na medyo lumalayo, di ba? Kailangan maging mapansinin din tayo na hilahin ulit natin sila pabalik. Yung mga hindi na natin nakikita ngayon, try to reach out sa mga kapatid natin na yan. Amen? So yun nga po, minsan din nagiging problema is yung leadership. May kadmiran din yung member na nag-lead kasi sa akin the leaders is masama ugali eh. No? Bakit mag-lead? Hindi good leader. Pero, alam natin na nilagay siya dyan ng God. God put your leader to lead our ministry, to lead us. So, idea is this, kung may problema ka sa leader mo, hindi ikaw yung mag-retaliate or makikipagbugan sa kanya. No, you cast out to God. I-cast out natin lahat sa Lord. Ibigay natin lahat sa Diyos. Kasi God put them to lead us. Accountability tayo ng ating mga leaders. Accountability tayo. So, we ask God about these things na troubles na dinaramdam natin. And mas maganda rin, nakausapin natin yung leader. Huwag natin hayaan na magtapo tayo habang buhay. So, ang point is, just do your service unto God. Sa akin hindi po. Ang mahalaga ito, ginagawa mo yan sa kapurihan ng Diyos. May pagpapaalala. Sa Ephesians chapter 6 verse 6, sabi dito, ito yung sa kanina. Not with eye service as men pleaser, but bond servant of Christ, doing the will of God from the heart. Hindi para sa mata lang ng tao. Hindi ka nagpe-perform sa tao. You're performing it to God. So, nakikita ng Diyos, lahat ng ginagawa mo, hindi lang dito sa harapan, hindi lang for the music team or the preachers, diba? Not only for them. God sees all. Even yung time na pinulot mo yung basura sa likod at tinapon mo sa basurahan, God sees it. Nakikita yan ng Diyos. So, huwag tayong magkaroon ng mindset na, pag may nakatingin lang ako magpupulot. Nakita mo na yung kalat, may dumi na, pero wala pa nakatingin. Kaya antay mo muna. Pag may nakatingin, uy! Dumi pala dito! Dumi oh! Diba? Nagiging eye pleaser tayo. Pero sabi ito, doing the will of God from the heart. Gawin natin nang mula sa puso. Kung nasa puso natin si Kristo, gawin natin para kay Kristo. And the last verse is 1 Corinthians 10:31, sabi dito. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Gawin natin ito lahat sa kapurihan ng Diyos, hindi para sa tao, kundi para sa kapurihan ng Diyos. Para hindi rin tayo magkaroon ng galing or ang tawag dito, yung unsatisfaction sa mga nangyayari. Diba? Disappointment. Kasi kung para sa tao, mag-disappoint tayo. Pero para sa Diyos, hindi tayo mag-disappoint. So therefore, whether you eat or drink or whatever you do all for the glory of God. Gawin natin para sa Diyos. And this is the message for today. All glory belongs to God. Amen. So I can see a picture in the making. If you preach in the Philippines, you are considered
Yung parang mas talo mo pa yung mga graduate sa Bible school mag-preach Hallelujah. When I graduated in Bible school, I did not preach like that. I was not really a good preacher. That took me a lot of years to really build up my confidence in standing in front. But anyway, amen. Kahit na papaano, may we understood something. Amen? Hallelujah. So it's all about serving the Lord. Okay, so let's go now to those small groupings for today. We have at least 6. We'll try to group ourselves into small groups para mas marami tayo, we can spend much time with each other. So these are our facilitators today. For the women, Sister Jam, and then Sister JC is going to go with you. Also, Dayan. Okay? It's okay na maghiwalay muna kayo ngayon or only for this time. Okay? So there is really nothing to worry about this. It's just only a part of our fellowship today. And also si Sister Kate. Sister Kate is going to join you. And then for Sister LB, your group mates will be Sister Marie, Sister Cheryl, and Sister Allen. Okay? And then for my wife is going to group with Sister Anita, and then the 2 other beautiful sisters beside you. Okay? So, they don't really want to be separated. I think they are spiritual Siamese twins. They don't really want to part ways. So, okay, we'll let you stay together. Okay? Did we miss out something? For and for Brother Marte, Brother Jonal, Brother Hero, and Pastor Dennis going to go with you. Okay, this time we want to join you because we want to also give an inputs in the groupings. And Brother Robin, Brother Marlon, Brother RJ, and Pastor Amarillo. Okay, and then Brother Lester, Brother Sandy, and me. Okay, and also has this Brother Alan. Okay, let's go to our groupings now. Brother Jonah, you're going to go to Brother Martha's group. Okay, let's go find a place for us to. Okay, let's spend about 30 to 35 minutes. Brother Alan, first. Dapat tayo. Ito yung